Good morning! For today's video ay pag-usapan naman natin ang ROI o Return of Investment ng aming munting backyard poultry business. Nung nakaraang video ay binahagi ko sa inyo kung magkano ang aming naging puhunan sa pag-aalaga ng 70 heads na RTL. At umabot nga ito ng 75,500 at ito ang breakdown niya. Sa mga bago pa lang dito sa page ay ilalagay ko na lang po sa comment section yung link ng video kung magkano ang naging puhunan namin sa 70 heads na layers. Pero bago po natin pag-usapan yung ROI, disclaimer lang po ha, ang mga detalye na isi-share ko sa inyo ay base lang po sa aming experience sa pag-aalaga ng mga RTL o layers. At itong ibabahagi ko sa inyo ay isang simpleng paraan lang upang mabigyan ko kayo ng idea kung para sa inyo ba o hindi ang ganitong klase ng negosyo. Okay, so bumalik tayo sa topic natin. Para makuha natin ang ROI ay ipapakita ko muna sa inyo ang fixed monthly expenses namin sa pag-aalaga ng 70 heads na RTL. So ito po ang fixed expenses namin. Feeds, vitamins, transportation or delivery at packaging supplies katulad ng plastic straw rope at packaging tape. Yes po, napaka-importanteng isama lahat yan sa computation natin. Malamang ay nagtataka kayo kung bakit yan lang ang naka-include sa expenses namin sapagkat wala po kaming binabayarang kuryente dahil solar light po ang ginagamit namin sa gabi. Wala din kaming labor cost sapagkat kami lang ng asawa ko at ng nanay ko ang nag-aalaga sa mga manok. Libre din po yung tubig at ipa ng palay na ginagamit namin sa mga manok at hindi na rin kami bumili ng mga egg trays at mga boxes. Shout out nga po pala sa mga nagbigay sa amin ng used egg trays at mga boxes. Thank you po. Ang laking tipid po namin dahil sa mga yun. Okay, so mabalik ulit tayo sa computation. So technically, ito yung monthly expenses namin. So, meron po kaming 8,780 na monthly expense. Ngayon ay pumunta naman tayo sa sales ng business na nakadepende sa egg production ng mga layers at presyo ng itlog. Ang egg production nila ay nakadepende sa kanilang edad. At para sa video na ito ay sabihin na nating 85% ang lahat ng naha-harvest na itlog kada araw. So, sa 70 heads na layers, meron tayong 60 eggs per day times 30 days kaya meron tayong 1,800 eggs per month. At sabihin na nating nasa 8 pesos ang average na price per egg kaya meron tayong 14,400 pesos na sales per month. Iles naman natin ngayon yung nakuha nating expense kanina na 8,780 pesos kaya magkakaroon tayo ng 5,620 pesos na profit monthly. Pero hindi pa dito natatapos ang computation natin ha. Kailangan nating i-consider yung naging puhunan natin na 75,500. Pero alam nyo ba na dito sa capital natin, pwede pa itong bumaba dahil pwede pa nating ibenta yung mga manok bilang cull chicken. At personally ay nakapag-try na kaming magbenta ng cull chicken at naibenta namin ito ng 120 pesos to 130 pesos per head. Sabihin na natin na at the end ng cycle ng mga 70 heads na layers natin, ang natira na lang ay 65 heads kaya 65 heads times 120 pesos equals 7,800. Yan ang pera na pwedeng bumalik mula sa pinagbentahan ng cull chicken. Iles natin yan sa 75,500. So, ang total na puhunan na lang natin ay 67,700. So, para malaman natin yung ROI ay i-divide natin sa monthly profit na na-compute natin kanina, which is yung 5,620. Kaya, ang ROI natin sa 70 heads na layers ay 12.05 or 12 months. Yung expenses at profit sa ganitong negosyo ay nakadepende sa dami ng mga layers na inyong aalagaan. Kumbaga, nasa inyo kung gusto nyo itong i-full-time o part-time lang katulad sa amin na sinasabay ang pag-aalaga ng mga layers sa full-time job namin. Kaya limited lang din talaga ang inaalagaan namin para mas madali namin itong i-manage. At sa mga nagtatanong kung ilang years nangingitlog ang mga manok ay 2 years po base sa experience namin. I mean, nangingitlog pa rin naman sila beyond 2 years pero base sa observation ay hindi na ganun kataas kaya mas ideal na i-call na lang sila. So, sa lifespan nila na 2 years, 12 months bago maibalik ang puhunan mo at 12 months din na may kita ka.
But wait, sa unang cycle lang po yan ha. Dahil kung nag-decide kayo na mag-alaga ulit para sa second cycle ay mas maliit na lang ang ilalabas mong puhunan. Dahil RTL, feeds at ibang consumables na lang ang gagastusin mo dahil meron ka ng available na poultry house at cages na magagamit. So sana nakatulong itong simpleng computation natin ng ROI para sa mga nagbabalak na magtayo ng ganitong negosyo. Kaya kayo po ang mag-decide kung para sa inyo ba ito o hindi. So hanggang dito na lang po muna. Sana nakatulong. Bye!